Na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon ho ay araw na naman ng Huwebes. At tuwing ganitong araw tayo po ay nagkakasama-sama at ini po kami narinig sa Himpapawid para ho sa ating episodyo ng ating programang walang hinihiling at walang layon kung hindi maiparating sa inyo ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Ito ho ay patungkol sa mga aktibidades, mga programa at mga proyekto ng MHSD na itinataguyod po sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At tuwing Huwebes nga ho, simula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, tayo ay nagkakasama-sama. At sana ho ay tapusin ninyo ang ating isang oras na pamamahayag hanggang alas 12 ngayong tanghali. Ngayon po ay unang araw ng Mayo. At kapag unang araw ng Mayo, ano ang ating naaalala? Labor Day, di ba? Happy Labor Day sa lahat nating mga Bangsamoro at sa lahat ng Pilipino dito ako sa bansang Pilipinas. At ngayon po ay ikatlo sa buwan ng Dhul-Qa'dah 1446 sa ating Hijri calendar. At ito na ho ang ating 218th episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay live pa rin na pakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan at live din po tayo sa Facebook page ng MHSD, ang Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Yan po ang ating official Facebook page. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow o nakakapag-like ng ating page, kayo ho ay aming iniimbitahan para ho dumami tayo at wala kayong mamiss na impormasyon mula sa MHSD. At syempre, ngayong araw na ito, kapiling pa rin natin ang ating mga kabalay, ang ating mga kapwa homecaster na tumutulong sa atin na ipalaganap ang mga magagandang impormasyon mula sa MHSD. Mula sa aking kanan, narito ang ating kabalay na si Ria. Kabalay na Ria, assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga kabalay na nakikinig sa radyo at nanonood ng live stream. Ako po inyong lingkod Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad at Happy Labor's Month. Labor's Day. Okay. Hindi halata na last week talagang bugbog sarado ang ating team. Belated Happy MHSD Week. Dahil nga last week ang celebration natin ng ating MHSD Week for 2025. And take note, ang ating tema ay sino na-memorize sa ating tatlo? Bonding. Ang ating tema is building stronger bonds, thriving together in excellence. Hindi kayo man yung nag-draft ng tema natin? Hindi naman. Si DG actually ang pasimuno ng ating tema, ang ating Director General Ismail Ibrahim.
ang nagpasimula ng ating tema for 2025. At syempre, ang dami natin naging aktibidades. Last week, mashallah, alhamdulillah, simula sa ating kick-off ceremony na ginanap sa flag raising natin noong Monday at kasama ang ating Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa at ang ating Senior Minister Dr. Muhammad Zuaib Yaqub at ang ating Minister mismo, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Director General Ismail Ibrahim, and the rest of the officials kasi magkasabay tayo with MOH, Ministry of Health, para sa kanilang search and destroy ng larva at lamok. That's Na posibleng right. magdulot ng sakit gaya ng malaria at dengue. Nako, delikado yan. Kailangan bago magkaroon ng sakit, ipagandaan natin para ho hindi magkasakit ang ating mga member ng pamilya. Okay? Sige, nakabati na ba sa kabalay na Ria ngayon? Okay, at sa ating kaliwa, nariyan ang ating kabalay, nagbabalik ang ating kabalay na si Hamsi, at siya po ay babati na sa inyo. Kabalay na Hamsi, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally at Kabalay na Ri. At makataanang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At happy Labor's Day po. And welcome po sa aming panibagong episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng ang aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Saripala. Mashallah. Talagang magiliw ang pagbati mula sa ating mga kabalay. Again, ating kapwa homecasters sa MHSD. At ngayong araw na ito, napaka-timely ng ating topiko. Ang ating topic na pag-uusapan sa ating MHS Discusses mamaya, dahil pag-uusapan natin ang esensya ng pag-i-establish ng union. Nako, mahalagang malaman natin ito upang maintindihan natin ang kahalagahan ng pag-i-establish ng union. At itong ating topic ngayon ay ang mga kailangan detalye na malalaman natin ay magmumula sa ating speaker na ipakikilala ni Kabalay na Ria. Kabalay na Ria. Ang guest natin ngayong araw na ito ay merong 12 taon at least na experience sa government mula sa nagsimula sa Department of Labor and Employment ng Region 12 at ngayon ay umuwi na sa ating Bangsamoro sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao bilang Chief Labor and Employment Officer ng Ministry of Labor and Employment. Kasama po natin ngayon para pag-usapan ng essence of establishing unions bilang thematic sa ating Labor Day. Walang iba kundi si Sir Maynard S. Hamolod. Welcome po, sir. Assalamualaikum. Salamat, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat, mga manggagawang Bangsamoro sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ating mga kasambahay na nakikinig ngayon, ating pong ipagdiwang ang 123rd Labor Day with the team Manggagawang Bangsamoro, agapay sa pag-unlad sandigan ng mas matatag na bayang Pilipinas. Okay, ang ganda ng ating tema. Ngayong taong ito, sir, yung ating mga how will I call you, Sir Maynard? Okay lang, sir? Opo. Sir Maynard, pag-uusapan natin mamaya sa ating discusses ang iba pang mga mahalagang detalye ng ating Labor Day, at syempre may focus po ang ating topic, which is yung kahalagahan ng pag-i-establish ng union. Sir, kayo po ay aming babalikan. Iimbita mamaya sa aming MHS Discusses pagkaraan ng ating mga paunang segmento ng ating programa. Sir, ha? Huwag mo kaming iwan. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Sir Maynard. Siya ho ay inyong matutunghayan mamaya sa ating MHS Discusses. But before that, pakinggan natin yung ating mga napakahalagang paalala patungkol ho sa ating tawag dito, para may sumisina sa atin, ha. Si Sir may kasama, no? Oh yes, Okay. si Engineer Alvarez. Engineer Alvarez, sir, baka gusto bumati sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. Sa microphone po Sir, tayo, para sir. makita nyo kayo. MHS Deliver at sa ating mga kasambahay, lalo na sa ating mga kapwa manggagawa. Yan. Happy Labor Day po. MashaAllah, happy Labor Day. Thank you so much for joining us, Engineer Alvarez. Ngayong araw na ito, mas magiging makahulugan yung ating talakayan ngayon. The more, the merrier. Okay? At
Tayo ay magbabalik para sa ating balitaan ngayong araw na ito. Pagkaraan lamang ng ating paalala patungkol sa ating siyam na requirements kung paano nga ba tayo magiging aplikante ng ating housing units under our housing loan program. Kabalay na Almansor, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan po ang ating napakahalagang paalala patungkol sa ating siyam na requirements kung paano kayo makakapag-apply sa ating mga housing units under our housing loan program. At yan ay located sa ating Salam Homes, affordable housing loan natin sa mga barangay Simba, Dato Udin Sinsuat. At 30 units na ang ating distribute na igawad sa ating mga applicants na ating housing units. And more is coming, diba? Meron pa tayong 100 plus units na hinihintay po ng ating mga applicants. Inshallah, matatapos na ho natin ang pag-renovate ng ating mga housing units dahil marami pong challenges ang pinagdaanan ng mga units na ito bago ho na i-award sa ating mga karapat-dapat na mga recipient ng ating housing units. At ngayon ho, tayo ay dadako na sa ating balitaan ngayong unang araw ng Mayo, taong 2025 at ikatlo po sa buwan ng Dulkida 1446 sa ating Hijri calendar. Ang ating headlines sa ngayong araw: Mother plans ng LGU sa MDS napaunlad sa tulong ng MHSD at PLUC. Mga teknikal na kawani ng MHSD umunlad ang kaalaman at kakayahan sa ADR at mediation sa regulasyon ng HOA at real estate. Ikatlo sa ating headlines: MHSD pinalakas ang kapasidad ng mga piling kawani ukol sa pagsasama ng SIDRA sa CLUP. At ang huli sa ating headlines: LGU ng DBS sinanay ng MHSD ukol sa SIDRA, kaakibat ang accord. Sa detalye ng ating unang balita, mother plans ng LGU sa MDS napaunlad sa tulong ng MHSD at PLUC. Narito si Kabalay na Ria.
Sinuri ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang Comprehensive Land Use Plans o CLUPs ng 4 na munisipalidad sa Maguindano del Sur o MDS kasama ang Provincial Land Use Committee, ang PLUC, at pagkatapos ay nagrekomenda ng mga nagpagpapahusay upang matugunan ang mga gaps na ginanap sa Conference Room, Provincial Capital, Buluan noong 10 ng Abril 2025. Ang mga CLUP ay sinumite ng mga local government units o LGUs ng mga munisipalidad ng Mama Sapano, Dato Hofer, Pagalungan at Sultan Sabarongis na sinuri upang matiyak na ang mga estratehiya sa paggamit ng lupa ay nakahanay sa parehong panlalawigang pananaw at sa mas malawak na layunin ng sustainable development, urban planning at environmental protection. Iniharap ng bawat munisipalidad ang kanilang mga kasalukuyang plano sa paggamit ng lupa na nagdedetalye kung paano nila nilayon na ilaan ito sa hinaharap. Sinuri ng komite ang mga panukala at nag-imbita ng mga eksperto, tinalakay ang zoning, pagpapaunlad ng infrastruktura at pagpapanatili ng kapaligiran, bukod sa iba pa, lalo na sa mga lugar na apektado ng hidwaan o sa mga natural na sakuna. Irerebisa ng mga LGU ang kani-kanilang mga CLUP upang isama ang mga mungkahi na ibinahagi ng komite at iba pang mga stakeholder batay sa feedback na natanggap sa panahon ng pagsusuri. Nagbigay ng mga rekomendasyon sa panahon ng pagsusuri bilang kinatawanan ng MHSD sina Engineer Muslima K. Abusama, Housing and Homesite Regulations Officer o HHRO 4, Engineer Rohaima M. Abasalik, Engineer 2 at Nor Hamir A. Adzal, Administrative Assistant 2 mula sa MHSD MDS Office. At sina Ali M. Makadag, HHRO 4, Marjan P. Saminudin, Project Development Assistant, at Ibimir O. Singson, Geographic Information System o GIS Assistant mula sa Regional Office. Opisyal na nagsimula ang aktibidad sa pagtanggap ni Environmental Planner Nulfarid S. Ampatuan, PLUC Chairperson at MDS Provincial Planning and Development Coordinator sa mga dumalo. Binigyang diin niya na layon ng pagtitipon na tiyakin na ang mga CLUP ay naaayon sa umuusbong na mga pangangailangan ng bawat munisipalidad at sa lalawigan sa kabuuan at napapanahon, bukod pa sa pagiging praktikal. Sa pamamagitan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara, ang MHSD ay nagsisilbing co-chairperson sa Provincial Land Use Committee ayon sa Executive Order No. 72 na inilabas noong 1993, isang dissolved function mula sa Department of Human Settlements and Urban Development sa pamamagitan ng Housing and Urban Development Coordinating Council nito. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, mga teknikal na kawani ng MHSD umunlad ang kaalaman at kakayahan sa ADR at mediation sa regulasyon ng HOA at real estate. Kinikilala ang mga benepisyo nito sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan. Sinanay ng Ministry of Human Settlements and Development ng housing arm ng BARM ang mga teknikal na kawani nito sa pagre-regula ng real estate at Homeowners Association o HOA sa pamamagitan ng Alternative Dispute Resolution o ADR at mediation na isinagawa noong Abril 10 hanggang 12 taong kasalukuyan sa Hammerson's Hotel, Cagayan de Oro City. Ang inisyatiba ay sinagawa ng Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD sa pangunguna ni Chief Abdul Hamid Alawi Jr. bilang paghahanda at upang higit pang palakasin ang kakayahan ng mga pangunahing kawani sa pagpapadali ng paglutas ng mga nagsisimula at patuloy na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga miyembro at opisyal ng mga HOA at mga developer ng real estate at kanilang mga kliyente. Pinangunahan at sinuportahan ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara ang mga kalahok ng MHSD sa buong pagsasanay. Kinilala niya ang kahalagaan ng epektibong ADR sa pagtataguyod ng tulong ng Minister sa regulasyon ng mga HOA at real estate sa Bangsamoro.
Nagpapatuloy ang pag-i-establish natin ng kabuuang 4,443 na mga unit ng pabahay at inaasahan na parehong bilang ang dami ng HOA na ating oorganisahin at tutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at pagunlad sa mga komunidad na ating itinatayo. Ito ay isa sa mga paraan upang mapanatili ang mga nakamit ng proseso ng kapayapaan, wika pa ni Minister Bara. Unang ibinahagi ni Jamaluddin Muti, PBCRD Chief ng NCMF Northern Mindanao, ang dapat malaman ng mga kalahok tungkol sa mga prinsipyo, kasanayan at landas ng ADR. Sinundan nito ni Sheikh Ibrahim Bagambon ng kanyang lektura tungkol sa pag-aayos o mediation sa Islam, mga prinsipyo at aplikasyon sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga sumunod na paksa ay ang mahalagang probisyon ng binagong Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 9904 o ang Magna Carta para sa mga HOA noong 2024 ni Umi Calzong Marohom, OIC Chief of HOA and Community Development Division ng DHSUD 10. At ang mga ay tuntunin sa pag-asagawa ng mga conciliation proceedings at performance management ng mga regional legal officers. Sa mga conciliation proceedings ni Attorney Corinne Aimee Valedor Saraga, OIC ng Housing and Real Estate Development Regulation Division ng DHSUD 10. Ang huling mga paksa ay ang jurisdiksyon ng Human Settlements and Adjudication Commission at ang proseso sa paghahain ng kaso at tinalakay ni Attorney Maria Katrina V. Plazos. Nagsagawa rin ng role-playing na pinamahalaan ni Chief Maruhom kung saan nakibahagi ang mga piling kalahok na nagdarawan ng mga karaktera at ipinakita ang kanilang conciliation proceedings sa pamamahala ng mga natukoy na hindi pagkakaunawaan sa HOA at real estate. Ang mga aktor ay pinangunahan ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim na nagpahayag din ng kanyang buong suporta sa pagkasagawa ng aktibidad at sa pagpatuloy nito na hinaharap upang matiyak ang epektibong regulasyon ng mga HOA at pag-unlad ng real estate. Bago ipahayag ang kanyang patuloy na suporta sa ministry, kinilala ni Regional Director Ariel Abragan ng DHSUD 10 ang mga pagsisikap ng MHSD sabay kipag-ugnayan sa kanila upang bigyan ng kakayahan ang kanilang mga pangunahing tauhan sa layunin na may taguyod ang tamang pag-aayos dahil ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan sa mga itinatag na komunidad. Binigyang diin ng pagsasanay ang kahalagahan ng ADR sa pagbibigay ng mga mahusay, abot kaya at madalas na mas flexible na paraan upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa labas ng mga tradisyonal na paglitis sa hukuman at tumutulong ito sa mga partido na maabot ang mga kasunduan na nakabatay sa consensus na nagtataguyod ng mas malakas na relasyon sa pagitan ng mga hindi nagkakaunawaan. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. Sa detalye naman ang ating ikatlong balita, MHSD pinalakas ang kapasidad ng mga piling kawani ukol sa pagsasama ng SIDRA sa CLUP. Narito si Kabalay na Hamsi. Ang mga technical na kawani mula sa Ministry of Human Settlements and Development or MHSD, ang housing arm ng BARM ay nagpahusay ng kaalaman sa pagsasama ng mga Climate and Disaster Risk Assessment or SIDRA sa Comprehensive Land Use Plans or CLUP pagkatapos ng pagsasanay na ginanap noong 13 hanggang 14 ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa Hammerson's Hotel, Cagayan de Oro City. Ang mga kalawak ay mula sa mga tanggapang panlalawigan ng MHSD at ang Environment, Land Use and Urban Development Division na pinamumunuan ni Atty. Zaniza M. Makapantar, ENP, ay handang tumulong sa mga LGU sa buong rehiyon sa pagbuo ng mga CLUP na sensitibo sa panganib at tumutugon sa klima. Pinaalalahanan ni Minister Atty. Haminuddin Didi Bara ang mga kalawak sa kahalagaan ng pagiging handa na binibigyan din na kapwa ang pananampalataya at ang mga aktibong hakbang ay mahalaga sa pagtatagumpay ng mga hamon. Ang mga sakuna ay pagsubok mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang pag-iwas ay maaaring ituloy sa pamamagitan ng parehong banal na patnubay at pagkilos ng tao. Ang Quran ay nananawagan para sa paghahanap ng kaalaman,
pag-asa sa mga panganib at sama-samang pagtatrabaho upang mapagtagumpayan ang mga hamon, sabi ni Ministro Bara sa kanyang pangwakas na mensahe. Binigyan din ni Harvey A. Villegas, ENP, Chief ng Environmental, Land Use and Urban Planning and Development Division mula sa Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD Region 10 ang patuloy na pag-aaral at pagpaplano. Nagbigay din siya ng mga pangkalahatang idea ng pagsasama-sama ng SIDRA sa pagpaplano sa paggamit ng lupa. Kabilang sa mga pangunahing technical na sesyon ang pangongolekta ng data ng panganib at klima, pagbuo ng database ng pagkakalantad at mga pagtatasa na kahinaan ng panganib ng sakuna. Ang mga ito ay pinangungunahan ng DHSUD 10 Housing and Homesite Regulation Officer 3 or Resource Persons Rembrandt Paul L. Paclar at Geologist Tanya Jane Pinsoy. Tiniyak ng mga pagsasama ng SIDRA na ang mga CLUP ay ang kalaman sa panganib at pagtatagoy ng mas ligtas, mas matatag na mga komunidad sa pamamagitan ng estratehikong paglaban ng mga tao, mapagkukunan at mga aktibidad sa ekonomiya. Ang programa ay formal na binuksan ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim na may pagbati mula kay Suarto S. Wahab, ENP, REA, REB, Director 2 for Technical and Regulatory Services. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang nilingkod Bangsamoro Amsari Pala nagbabalita. Maraming salamat, Kabalay na Hamsir, sa detalye ng ating ikatlong balita. At para naman sa ating huling balita ngayong araw, LGU ng DBS, sinanay ng MHSD ukol sa SIDRA, kaakibatang accord. Nagbabalik si Kabalay na Ria. Sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, sinanay ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang Local Government Unit o LGU ng Datubla, Sinsuat, Maguindanao del Norte o MDN sa Climate and Disaster Risk Assessment o SIDRA na pinondohan ng Accord, Assistance and Cooperation for Community Resilience and Development Incorporated. Ginanap ang pagsasanay sa Paragon Hotel and Restaurant, Cotabato City noong ika-8 hanggang ika-11 ng Abril taong kasalukuyan. Kasama ang ILUD ng siwa sa aktibidad ang MHSD Maguindanao Office sa pangunguna ni Provincial Director Norodin S. Abdullah. Pinalakas ni Arturo B. Racaza at Adan B. Abdullah, parehong mga espesyalista sa Geographical Information System o GIS mapping, sa tulong ni Liamir M. Sakal, ang kapasidad ng LGU sa hazard mapping, risk assessment at climate resilience planning. Samantala, pinangunahan ni Engineer Muslim Akey Abusama, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO 4, mula sa MHSD Maguindanao Office ang right shop sa pagbabalangkas ng localized SIDRA plan at pagbuo ng proactive action plans para sa paghahanda sa sakuna. Kinatawa ng accord ni Romel D. Limhoco, Project Officer, at Jennifer N. Furigay, Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning o MEAL Director, bilang mga aktibong facilitator sa aktibidad. Ang inisyatibong ito ay nagbibigay diin sa pangako ng MHSD at Accord sa pagbuo ng mga komunidad na nababanat at umaangkop sa klima sa BARM sa pamamagitan ng pagtutulungang pagsisikap sa mga pangunahing regional na ministries at ahensya, wika ni GIS Assistant Sakal. Ang mga pangunahing stakeholders sa rehiyon tulad ng Bangsamoro Planning and Development Authority, Ministry of Social Services and Development at Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ay lumahok din sa aktibidad upang matiyak ang cross-sectoral alignment at suporta sa data para sa pagpaplano ng klima at disaster risk planning. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang iyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating huling balita ngayong araw. At sumayin niyo ang kabuuan ng aming mga balita ngayong 218th episode ng ating programang MHS Delivers. Magbabalik ang ating programa pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napaka-importanting paalala patungkol sa ating resettlement housing projects sa BARM. At narito ho.
beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan naman po ang ating napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects. Sa ngayon, ang pinaka-updated nating datos, nasa 5,243 housing units na ho ang ating ini-establish sa buong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. And out of this, 1,507 ang nakumpleto na at naigawad na natin sa ating mga rightful beneficiaries. Close to completion, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, 200 units. Mashallah, alhamdulillah. At dahil dyan, tayo ay magpapatuloy na sa ating IPH. Ano nga ba ang bagong trivia ng ating Kabalay na si Ria ngayong araw na ito? For 5 seconds. Kabalay na Ria, ibahagi mo na sa amin. Ang Bangsamoro Disaster Risk Reduction Management Council ang topiko ng ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito. Ano nga ba itong tinatawag na BDRRMC? Ano nga ba? Ito ay responsable para sa pagbabawas at pamamahala ng panganib sa kalamidad. Ang pangunahing layunin nito ay palakasin ang katatagan ng rehiyon laban sa parehong natural at dulot na mga kalamidad. Ang BDRMC ay pinamumunuan ng Chief Minister at kinabibilangan ng iba pang mga pangunahing opisyal gaya ng MHSD na miyembro din. Kasalukuyang nagaganap ang unang meeting, ang first meeting ng BDRRMC sa taon na ito. Kasama sa agenda ang panukala ng MHSD para sa mga probisyon ng permanenteng resettlement housing para sa STS Paeng victims, Tropical Storm Paeng victims. So, inshallah, kung positibo po ang kanilang pagtanggap sa iminungkaya ng MHSD or kung may nais pa silang kumbaga i-enhance sa panukala ng MHSD para sa provision na ito, malalaman natin sa meeting, sa pulong na ito ngayong araw. Pero with that, dito po natin malalaman kung bakit may responses, ano ang response ng MHSD tuwing may kalamidad. So, let's say ganun. Sa example, sa Paeng, ngayon pa lang kami makakabigay ng provision, ngayon pa lang kami makakabigay ng panukala para sa permanenteng resettlement housing para sa kanila. Kasi ngayon nakita na kung ilan pa ang nangangailangan, ano pang epekto na nadulot ng Paeng after years na nadumaan siya. So, ibig sabihin, madadaan din sa ganito ang mga nabiktima din ng Katrina or Katrina, ano ba yung last na Karina. Ibang Katrina. Ibang bansa 'yun. ng Karina. So inshallah, kahit na hindi immediate response ang nabibigay ng MHSD dahil wala yun sa mandato namin, paminsan nag-partner din po kami sa ibang ahensya gaya ng CRS para magbigay ng mga TARPs or mga temporary shelters. Dahil nasa mandato ng MHSD is permanent housing, usually later pa kami makakabigay ng mga kumbaga response sa mga kalamidad na ganito. It takes longer. Hindi kadaling mag-construct ng bahay. And kahit sabihin natin na temporary shelters, nasa mandato pa rin ng MHSD is settlement. So, na permanent pa rin ang target namin na ipamahagi. Okay. And with that, yun po ang ating segmentong ITH, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Na may kinalaman sa BDRRMC. MashaAllah. And so far, thank you to our planning officer head ng IPS,
Committees and composition, may 4 na tayo. Ooh. Disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response and early recovery, and disaster rehabilitation and recovery. Ooh. Inshallah, more Memorize mo lang yan, details to Ate Sal? follow. Dito, binabasa ko. binabasa niya. Okay. Sige. At mula sa ating, thank you Kabalay na Ria sa ating IPH ngayong araw na ito. At mula sa kanya, let us now proceed to Kabalay na Hamsi for his HSF. Kung ano naman po ang HSF, Kabalay na Hamsi, bahagi mo na. Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is our greatest wealth. Yes. Ating pag-usapan ngayong araw ang Mpox or magbibigay ng konting kalaman tungkol dito. Ano nga ba itong Mpox or na mas kilala bilang monkeypox? Ay isang viral infection Hindi na Mansky. Mansky. Okay. Kapag itong recording natin biglang mag-stop. Sige. monkeypox o Ma'am Sally. Virus, ito ay ito ay isang zoonotic disease, ibig sabihin nagmumula ito sa mga hayop at maaaring may pasa sa tao. Karaniwan sintomas nito ay lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng ating mga katawan. Nako. Yes po, at ang mga pinakamalalang sakit ay yung mga pantal or butlig sa ating mga balat na maaaring kumalat sa ating mga sa buong katawan. Bagamat kadalasang banayad ang mga kaso ng Mpox, maaari itong maging seryoso lalo na sa mga bata, buntis, at may mga mahinang immune system. Ang virus ay naipapasa sa pamamagitan ng malapitang physical na contact sa taong may infection or sa mga kontaminadong bagay tulad ng mga damit. At noong April 2025 or ngayong taon ay kinumpirma ng Davao City Health Office ang 2 kaso ng monkeypox Meron na. sa lungsod po, Ma'am Sally. Okay. At ayon sa ulat, isa sa mga pasyente ay namatay na dahil sa mga komplikasyon at habang ang isa ay patuloy pa rin ginagamot sa isang hospital po sa Davao City. At parehong kaso ay kinilala bilang Clade 2 or variant ng Mpox virus na ito itinuturing na mas banayad kumpara sa ibang mga variant. Agad na sinasagawang mga lokal na otoridad ang contact tracing po. For the information of the public po, may 2 variant po ang Mpox virus. Ito po ay isang Clade 1 or mas matindi or malala. Malala na sakit na dulot nito. Ang Clade 2 naman po ay mas banayad ang sintomas kumpara po sa Clade 1. Ito yung klase ng Mpox na variant na naitala po kamakailan po sa Davao, yung Clade 2. At bakit nga ba mahalaga ang pagkilala sa Clade variant ng virus na ito? Para malaman kung gaano kalala ang posibleng epekto ng virus. Pangalawa, para magplano ng tamang medical response at public health actions para mapahusay ang mga bakuna at gamot laban nito. At narito mga paraan upang makaiwas tayo sa sakit or virus na ito. Una, iwasan ng malapit na pakikipagsalamuha sa mga tao na may sintomas ng Mpox. Naku, feeling close ha. Sige. Ibalik natin yung feeling close. Panatilihan ang mga kalinisan sa ating mga katawan, kapaligiran, maghugas ng kamay gamit ang sabon, tubig or alcohol-based sanitizer. Yeah. Gumamit ng personal protective equipment or PPE tulad ng mga mask at guantes kung kinakailangan naman po. Pangapat, iwasan ang paggamit ng mga personal na gamit ng ibang tao tulad or lalo na kung sila ay may sintomas ng sakit or kahit hindi naman po may sintomas ng virus, iwasan po nating gumamit ng iba't ibang bagay ng ibang tao po. Gaya ng para sa una, ating kalinisan. Yes, Kabalay. At agad na kumonsulta sa doktor kung makakaranas ng mga sintomas tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng ating mga katawan. Tama. Para sa karagdagang informasyon or updates tungkol sa Mpox, ating pong i-follow ang official na page, website ng Department of Health or DOH at sa BARM naman po is Ministry of Health. At kung tayo ay merong mga case close or mga nababalita ang ganong close, tayo na po ay umiwas na po sa ganong mga aparan at may iwasan po natin yung pagkakaroon ng ganitong virus. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First. Best Health is your greatest wealth. Ako po nilingkod bang sa Moram Saripala. Ayan. Maraming salamat Kabalay na Hamsi sa pagbibigay kaalaman sa amin na sa ating lahat tungkol sa Mpox. Ayan na. Kabalay na rin ako. Dapat iwasan yan upang mapatagal ang ating buhay. Diba? Ang ating mga mahal sa buhay. At dapat seryosohin po natin ito. Hindi dapat baliwalain. Dapat na seryosohin. Again, thank you Kabalay na Hamsi. At tayo ho ay nandito na sa ating segmentong MHS Discusses. Ito na ho ang ating panahon upang idetalye ang ating topic ngayong araw na ito, which is the essence of establishing unions. At nagbabalik ang ating guest speaker ngayong araw na ito, ang Chief Labor and Employment Officer ng Ministry of Labor and Employment ng BARM. Walang iba kung si Sir Maynard
S. Hamolon. Sir Maynard, welcome back. Ito na ho ang ating pagkakataon na pag-usapan yung ating topic in a more comprehensive way. Sir, kamusta po kayo ngayong araw? Mabuti po ba? Okay naman. Kayo ba, sir, ay maraming pinagdaan ng mga aktibidades ngayong araw or hindi naman ganun ka-busy? Magano, pero in preparation of dito sa ating Labor Day. Sige. Sir, pakiulit po yung ating tema ngayong taon para sa ating Labor Day celebration. Ano yung ating tema, theme? Ang tema natin is manggagawang Bangsamoro, kagapay sa pag-unlad, sandigan sa matatag na Pilipinas. Matatag na Pilipinas. Yes, ganun ka-importante ang role ng mga manggagawa, sir, no? Mashallah. Sige, at pinag-uusapan natin ng manggagawa, sir, palaging pumapasok sa ating isip, union. Di ba? Yes, yes. Sir? Ngayon, marami ho sa ating mga kabangsamoro ay hindi pa ho naiintindihan kung ano nga ba itong tinatawag na union. So sir, kayo po ang magbibigay liwanag sa amin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng union at ano ang importansya at ano ang layon ng pagbuo ng union. Okay. Salamat, ma'am. Magandang tanong. Actually, ang sa atin is labor union kasi nasa Ministry of Labor tayo. Yes. Itong union is an organized association of workers often in a trade, profession, formed to protect the rights and interests of the workers. Ayun. Yes. Tama yun. Bakit importante itong union? At the same time, itong celebration natin ng Labor Day. Kasi kung wala yung union, wala yung Labor Day. Sa pagkakaalam ng lahat. Okay. Kasi ganito yan. Yung first union natin, actually, na-establish nung February 2, 1902. Nako, ang tagal na, sir. Tagal na. Actually, ito yung Union Obrera Democratica de Pilipinas. Sa Pilipinas yan, sir? Opo, Okay, opo. sige. Ito yun. Under the leadership of Isabelo Reyes. Kaya may Isabelo Reyes tayo sa national na scholarship. Okay. Under Workers Organization Development Program. 1P. Then yung May 1, ito na yung Labor Day. Actually, itong Labor Day is honoring the May 1, 1903. 1903. 1903. Okay. 2 years after. Yes, itong union, 1 year after. 1 year after. Okay. Itong union na kuan ni Isabel Reyes, ang naglilid dito na magmarcha yung mga manggagawang Pilipino, nagmarcha sila papuntang Malacanang actually. Nanawagan sila ng fair working condition. Ibig sabihin, yung fair working condition, Pakatarungan. pasahod, hours of work, yan. Ang pangalawang hiling nila, yung Philippine independence from the American colonial rule. During that time, sir. During that time. Under American So, colony ang ano. May Sige. 1 yan, May 1, 1903. Okay. On April 8, 1908, doon na naipasa yung bill na maging Labor Day at maging national holiday. Sa tingin ko, first time nyo yan. Oo nga. Sir, pakiulit po, kailan po yun? April 8, 1908. April 8, 1908. Dito na ipasa. Opo, Okay. naipasa. At Sige. naging national holiday siya. Pero May 1 ang gina-celebrate natin dahil yun yung araw dahil na doon nagmarcha. yung actual na nanawagan ng Yeah. dalawang Philippine independence from American colonial rule at saka yung fair. Fair. Oo, po. Okay, Condition. 1903. Tapos lumabas yung Labor Code of the Philippines. Actually, sa March, May 1, 1974. Medyo matagal din yung Labor Code. Matagal. In the making. Opo. From 1908 na naipasa nga yung ano, no? Labor Code. Labor Code. 1974. May 1 din. 1974. Okay. Sana hindi ganun katagal yung labor code natin. Okay. Naku, pinag-uusapan ng labor code na yan. Naku, sir, ano ang inyong gusto iparating sa atin patungkol ho dyan? Actually, ganito yan. Okay. Para malaman nyo, yung Labor Code of the Philippines, PD 442, PD 442, PD dito na 442. na-establish yung the right to self-organization. That's it. So, lahat ng empleyado, in kuan man, public or private, ay pwede mag-form ng Organization. organization. Yeah, Yan siya. Lahat na commercial, agricultural, yan, pwede yan mag-form. All sector, yeah. Opo. At saka yung sa public employees yun. Correct. Mayroon din. Then additionally,
mayroon din tayong yung mga no definite employer, yung mga ambulant vendor, repair folks, na walang pwede sila mag-form also ng Tama. workers association na yun, organization. Wala silang employer Walang talaga, employer. oo. But wala sila for mutual aid and protection. Unlike sa with employer-employee relationship, mayroon siyang collective bargaining Totoo yan. at saka collective negotiation. Correct. Yun siya. So ngayon, iklaro ko sa inyo mas comprehensive. Ang una, public sector yun, katulad sa atin. Yeah. So itong public gobyerno. sector union, ito yung union ng mga government employees na pwede sila makipag-negotiate. Sino yung pwede dito? Yung LGU, Yeah. National Government Agency, NGAs. state colleges, Okay, at saka yung SEs. GOCC. So pwede sila makipag-negotiate, lalo na yung physical fitness, yung Every Friday, announce the Chief Minister. annual medical and physical examination. Totoo yan. Ang kagandahan dyan, yung incentives. Yan. Pwede natin ma-divide through bonus Correct. yung savings ng ating office pursuant to, kasi itong public sector union, Quatnos ito, Executive Order number 180, yung guidelines, yung paggawa ng yung mayroon kasing council na ginawa na PSLMC, yung Public Sector Labor Management Council, chaired by Civil Service Commission, Okay. vice chair by DOLE Secretary, Okay. tapos ang mga members, DOJ, DBM, Department of Finance. So yun, pwede tayo makipag-negotiate. Yun yung sa natin. Pero pangalawa, yung private sector union. Ayun, private naman Private to. na, Okay. oo. Itong private sector union, ito yung union ng mga employed na with employee relationship. So may mga amo. Okay. Pwede dito is yung mga supervisory at saka yung rank and file. So, ang kagandahan naman nito, ang kagandahan nito, pwede sila makipag-bargain sa company, sa management. Sa management ng Opo. companies. Like wages, Okay. benefits, like that. Sweldo. Lalo na pag may mga company tayo na dollar earned na companies, siyempre kung sa batas, Malaki ang- minimum lang. So, walang violation. Whereas, kung mayroong collective bargaining agreement, pwede kayo mag-bargain na pataasan kasi umangat na yung kumpanya. Okay. Di ba? Yung kagandahan nun. Totoo. At saka, protektado kayo dun sa freedom of association. May Executive Order 23, yung freedom of association at saka protection to the right to organize. Yan siya. Okay. Hindi na violation Hindi kung magano violation, kaya. protektado ka. Sige, protektado. Hindi pwede discriminate, prohibit yung mga empleyado na magsali. At saka, gigaranti dito sa rights na ito, yung security of tenure. Ayun. Oo. Hindi basta-basta Hindi matatanggal. basta-basta. At saka ma'am, hindi lang basta-basta kasi mayroon din tayong ang Pilipinas may ni-ratify na 2 convention sa International Labor Organization. Convention, ILO Convention number 87, ito yung freedom of association at saka protection to the right to organize. Isang convention is 98, ito yung the right to organize and collective bargaining. Hindi lang dito, internationally, Oo. Internationally accepted ito na, Opo, yes. opo. Correct. Then the third, mayroon pa. Meron pa. Yung mga no definite employer, yung self-employed, Yun. payong-payong, mga ambulant vendor, Correct, sa market ba, or nag-ikot-ikot. So, pwede rin sila mag-form ng workers association Yes. sa mole para din naman for their own mutual aid interest, yung collaborative sharing of resources. That's right. So, yun siya. So, pwede sila maka-avail ng mga programa ng ministry doon sa MAPAR ba o sa amin ba, at the same time doon sa ating mga non-government organization. Sir, para siyang kooperatiba, di ba? Yes. Kasi yes. meron silang representation. Mayroong kapag ganun. representation. Kapag nag-iisa ka lang, hindi ka masyado pinapansin. Wala. Hindi pinapansin. Pero kung meron ka nire-represent na organization, mas okay siya. napapansin siya, Masya Allah. So sir, nabanggit niyo po yung lahat ng international convention, yung national laws or legal, tawag dito, legal na pinagbabasehan ng ating So sa atin sa bar, meron na ba tayo? Tama, magandang kuhan yan. Actually, ako na
sabi, Yes, yung Bangsamoro Labor Employment Code ba yung sabi mo, ma'am? Sir, kamusta na yan? Kamusta na? Actually, hanggang ngayon, wala pa. Mhm. Pero kung ako talaga makuha, yan ang pinaka-importante na Basic, sir, no? bill. Ito yung Book of Life. Okay. Kasi without the Bangsamoro Labor and Employment Code, hindi tayo protektado lahat na manggagawang Bangsamoro. Totoo yan. Kasi sa Labor Code of the Philippines, all stated is SICLAB, Secretary of Labor. So hindi mo yan pwede matransfer doon sa ministry or sa parliament group. Yun. Oo. So, example, Yeah. sa Labor Code of the Philippines like Article 128, yung pinaka-power, yung visitorial power. Itong Labor Code nag-grant sa Secretary of Labor and his duly authorized representative na papasok sa establishment, pwede mag-check ng employment records, i-question yung kuan. Yun ang power niya, hindi na kailangan yung mga search warrant. Dahil dyan sa Labor Code of the Philippines. Yes. Di ba? Automatic pwede nang Automatic. gawin, oh. So sa non-compliance, pwede kami makakuha ng compliance order pag non-compliance. Pag wala pa rin, under judicial review, pwede na mag-issue ng writ of execution. Pwede kami mag-garnish sa mga bank or lupa nila para ibayad dun sa ating mga worker. Totoo. Pag wala Gotcha. yan, kung ang black lang kasi inasahan namin dito, so Napaprotect sa inyo, Mambo. magpo-protection. Lalo na sa manggagawang Bangsamoro, kailangan nila yung black para sila naman ay protektado at magiging decente din ang trabaho nila dahil Totoo. dito sa black. Sir, kasi sabi nila baka sinasabi ng ating mga tagapakinig or alam po ng ating episode ngayon, no? Sabi nila may national law naman eh. May naman ganyan. Oh, yes, Bakit yes. kailangan pa ng sa Actually, ating... yun nga. Pero sana maamin yung Labor Code of the Philippines kasi pag wala yan, nakalagay doon nag-grant siya Secretary of Labor Yeah. and or sana Minister. Yeah. So ibig sabihin Hindi hanggang applicable sa Hindi siya- setting natin. Hindi talaga siya applicable. At the same time, kung in kaso mayroong may dispute, so may problema, Naku. saan namin i-refer sa National Labor Relations Commission? Truth. So, Yung Barmaya sana kung uusad siya, no? gastos na masyado sa ating mga workers para pupunta pa sa Marbel, pupunta pa doon para magkuhan. Whereas kung may black tayo, dito na mismo. Totoo. Kumbaga yun na yung tawag dito, constitution. So until may regional law na mapas, lahat ng considerations iaakyat pa all the way sa national. National pa rin. That's right, correct. So mahalaga talaga, sir. Ay, sobrang Na maipasa na halaga. itong- Ito yung buhay ng ating manggagawang Bangsamoro. Actually. Yes, Na yung dapat Bangsamoro, maipasa na. yes. Bangsamoro Lahat labor. ng Bangsamoro natin na manggagawa, whether with employer-employee relationship or wala, at saka lahat na sektor na manggagawa, sa construction, fishing, industry, kahit ano, dito nakaprotekta sa atin. Yun. Kaya, naku, sana ho ay napapanood ng ating mga authorities kung saan sila po ang magiging daan para maipasa itong ating Bangsamoro Labor and Employment Code, yung BLEC, na sinasabi ni Sir sa lalong madaling panahon, no? Para mapacilitate yung mga ganyang mga pagtutunan ng pansin ng ating Ministry of Labor and Employment. Ini-imagine ko lang isang union ng mga, kumbaga, yung mga public utility drivers natin, tapos makita anytime mag-akyat or magbaba ang pamasahe, meron silang, kumbaga, organization na O pwedeng... baka tumaas ang gasolina, Oo, di gasolina. ba? May representation. Hindi sila Oo. basta-basta nakakapagpataas ng pamasahe para lang maano doon sa pagtaas ng gasolina. Sir, iniisip ko ba, meron na bang union? Sa Bangsamoro o wala pa? Actually, mayroon na sa private employees union. Private Ah. employees, okay. Pero sa Public employees tayo. Like us. Hindi natin, kahit kami, gusto namin, ang problema kasi, ang certificate niya under EO 23, Tama. Secretary of Labor, at Ah. saka Chairman ng Civil Service Commission. Yun yung conflict. Yan yung isang, yun ang isang mga conflicts nang wala tayong black. Yung EO na yan, chaired by Executive Secretary, Vice Chair Dole, tapos nandyan na lahat yung mga So, Oo. wala tayong ganun. Hindi pa sir contextualized sa atin sa Hindi. BARM.
Sana, one of these days, mapadali. Baka within this month, within this year, pagtunan ng pansin Inshallah. ang ating Black, no? Inshallah. At dahil pinag-uusapan natin sa itong mga union na ito, itong mga organization, association na ito, so paano kayo nakikipag-interact sa mga organization na ito? Paano mo sila sinusuportahan sa mole? Actually, sa mole, mayroon tayong programa na BILP, Bangsamoro Integrated Livelihood Program. So, Mashallah. mayroon tayong group project, tinatawag nating BREED, Bangsamoro Rural Employment through Entrepreneurial Development. BREED. Breed. Oh, Okay. BREED. So, Gotcha. mayroon tayong maximum financial assistance based doon sa kanilang project proposal na 50,000. Mashallah. Okay. Although maliit siya, pero yun nga, 25 person kasi sa isang association eh. Okay. Oh, so, Startup capital. 50,000 lang. So, medyo maliit. Medyo maliit. Oo, compare mo sa national na parang sa 25, maximum of 500,000. Mashallah. So, Wow. $500,000. Kaya sabi ko nga, sana yung na-enjoy ng Region 12 kasi ito noon na mga livelihood, sana hindi mag-diminish. Yeah. Dito na tayo. Totoo. Mas pagandahin natin. Correct. Sana And sir, mapalaki yan. so parang pareho tayo ng dinaranas, no? Nakadepende rin ang inyong assistance sa approved budget ninyo. Yes, yan ang kuhan ngayon. Yan din ang ating, yan din ang clamor actually ng iba't ibang ministries din. Kasi much to their desire na makabigay ng assistance na mas marami pa at mas malaki pa, nakadepende pa rin sa ating Depende pa rin sa approved budget. Yun nga. So yung 50K yun na yung maximum Maximum yun. sa setting sa bar, 25 na. sa 25 na members. Okay. Aside from that, sir, meron pa ba? Mayroon din tayong kuhan, yung TDIF. May TDIF din, sir. Oo, may TDIF. Pero yung maximum niya, 250. Pero Okay. depende ito sa, ito parliamentary kuhan ito, yung funds. So, depende sa ating MP kung mag-avail siya. Okay. So sa ngayon, may mga TDIF projects kayo ngayon? Marami Under marami this? na. Opo. Ay, mashallah. Sa case kasi namin sa MHSD, training centers, Ang paborito. ganun. ang aming TDIF. Okay, sa inyo pala is cash assistance. Yes. Pero sir, yung mga beneficiaries niyo, do they need to submit proposal for this? Kailangan pa rin. Sir, who identifies the recipient? Kayo or yung MP? Actually, dalawa na. Okay. Oo, Joint. Joint na. Oh. Oo, sino yung mga active na mga association? Yun, that's it. So, maximum of 250, no? Opo. 1,000 per organization na maaaring makuha from this TDIF ng mole. Sige. At saka mayroon pa tayo isa, Sige. yung individual. May individual din. Mayroong individual. Ano naman yan, sir? Under what Yung project individual ninyo? natin, dyan para sa kuha natin, mayroon siyang set a card. Yung self-employment, yung sa national Nigo card. Okay. Yung First time ko marinig. Parang mag-startup ba siya ng business? May bike siya with the provision of tools, equipment, yan. That's it. Itong mga cash assistance na Sige. natatanggap nila, ibabalik din ba nila after nila Ay, may grant yun. Okay, so grant Bigay siya. yun, There we bigay go. yun. Okay. Wala na yung kunyari, nagpadami ka ng kambing, balik mo yung dalawa. Dalawa sa Maraming anak working. niya. Ito, grant talagang siya ang magpapalago ng kanyang kapital na binigay ng mole. Sige. Alright. Sir, so kayong Labor Day ngayong taon, ano yung mga aktibidades na gagawin ng mole? Kasalukuyang nagaganap na siya Yes. ngayong May 1 sa Ngayon, mga actually, mayroon tayong job fair. City Hinihintay Mall. ng marami yan, sir. Opo. Hanggang anong oras po? Hanggang alas 5 lang. Ngayon, okay. So, ongoing pa rin. Opo. So, ongoing pa rin. Meron pa kayong ilang oras bago siya mag-close. Kung gusto niyo magpunta. Ang kagandahan nun kasi, yung employer at saka yung mga applicant nag-meet in one place. Yun, that's it. Yun ang kagandahan doon. Parang matching, sir, Oo. no? Tapos, hanggang sa ang purpose naman natin is yung labor force. Di ba? Kasi ito yung pillar ng ating fundamental pillar ng economic, Bangsamoro economic. Kung wala magagawa, Wala hindi na. uusad yung mga Wala yes, talaga usad. economic Yung activities. produce ng goods, Totoo. services, ganun. So, yung, yes. Mayroon din tayong registration ng mga organization, workers association. Sige. Nandun na. Tapos Registration. opo. Parang one-stop shop, no? One-stop Sige. shop. Mayroon din tayo, maggawa din tayo ng consultation at saka advice, lalo na yung mga nadidihado sa trabaho. Okay. Pwede sila doon.
Tapos- Consultation, sir, no? Opo. Sige, aside from Tapos that, mayroon tayong PIDOS. yung mag-abroad, Opo, Ah. pre-departure. yun. orientation. Orientation seminar. Mayroon tayo niyan. So ito ba ay nag-start na lahat? Opo, opo. Ang mga ito? Opo. Hanggang kailan ito pwedeng masalihan o ma-avail ng ating mga ano? Yung, anong ginamin mo, ma'am? Yung... Itong mga PIDOS, registration, job pwede fair. yan. Pumunta lang po sa aming office. Sa office na, sir? Opo, ang job fair naman, scheduled yan. Pero kung pwede kayong pumunta din sa office, lalo na sa aming mahal na director, si Sarah Jane Sinswat, pwede nyo malaman kung ano yung mga vacancies after job fair. Oh, after ng job fair. Pwede rin malaman nyo doon. Pwede kayo pumunta doon kasi silang may hawak ng mga programa na yan. Anytime during office hours. Opo. Yung mga participants nitong job fair, did you top private sectors lahat? Or are there iba't ibang klaseng trabaho na i-provide na hinahanap nilang kwan? Actually, mayroon na doon. Ah. So, ang kuha naman natin, ang purpose naman ng opisina, at hindi kasi under sa Action na Bureau, Ah, okay. nagkaroon sila ng kuhaan, skills matching. Para malaman na appropriate ba talaga yung applyan nila. Tama. Pwede dito. Correct. Kaya ito yung employer, may kinalaman sa sektor na ganito. Ikaw ba ay maaaring matanggap doon? So Sa iyong consider na yung kakayahan, qualifications competence. niya, pati background niya. Para mayroon Nice, siyang nice. skills registry. Para kung after that, pwede din i-kuha sila through online. Yun. Gandahan Nice. doon. Parang job fair nga na, no? Tama. Mashallah. Sige. So, aside from these activities, sir, no? Ano pa yung mga ibang mga serbisyo na ibinabahagi ng MOLE? In general. In general, actually mayroon pang releasing din doon. Doon dito. In releasing ng breed. Yun, yung At kanina saka sinabi yung ni set sir. apart. Under BILP. Oo. At saka hindi lang tayo dito nag-celebrate ngayong araw. Mayroon din sa Tawi-Tawi. Yo. Meron din sa mga provincial, Ayan. provincial offices ngayon sa nila. Tawi-Tawi, nandun yung good minister natin para doon sa ating Tia Manila. OFW convention, PIDOS, at saka yung registration ng mga workers association, Sa Bonggao yan, sir. Bonggao. Bonggao. Yan. Happening Now, now, doon At sa holiday man ito para Tawi-Tawi. sa atin, trabaho pa rin para sa mole. Yes. Oh my tama. Sige. And aside from that, sir, may mga pa-training ba kayo, sir, sa ating mga may mga capacity building activities? Actually, mayroon tayong financial literacy sa ating mga organization. Paano mag-handle at mag-manage ng Yes. finances? Yes. Mahalaga yan, sir. Kailangan. Dahil minsan, one day millionaire, kinabukasan, wala natira sa pondo. Tama ka dyan. Yan yung sa job fair natin, ha? Opo. Sige. At dahil ang oras natin ay alas 11:40 na po. Lampas na tayo sa oras. Tapos na. Okay, sir. Bago ko tayo magtapos sa ating episode ngayong araw na ito, baka may nakalimutan pa kayo, sir, na ipaabot sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. At you would like them to know. Okay po. Sa ngalan po ng ating butihin at mahal na minister, na Ministry of Labor and Employment, Muslimin G. Sima, kami po ay nagpapasalamat sa ating MHS Delivers through DXMS, Radyo Bida, na kami po ay napaunlakan at mapaabot sa ating mga manggagawang Bangsamoro, kasambahay na Bangsamoro, na malaman nila yung rights nila, lalo na sa mga employer-employee relationship. Kung sa tingin niyo kayo ay nadidihado sa inyong trabaho, pwede po kayo pumunta sa ating mga provincial offices. Then pwede din po pumunta sa central office. So doon naman sa no definite employer, yung mga payong-payong, pwede kayo mag-form ng association. Dito punta lang po kayo sa provincial offices pa rin at sa aming central office para naman maka-avail kayo sa iba't ibang programa ng ating ministry. At sa conference sa ating mga employer na sana yung empleyado natin ay atin din iangat habang tayo ay umaangat. Kasi itong kuan natin is, sabi ko nga, ito ay symbiotic. Walang employer kung walang employee. Wala ding employee kung walang employer. So magtulungan tayo, kung tayo ay namumuhunan at umangat, gawin din nating disente
ang buhay ng ating manggagawang Bangsamoro. Amen. Mashallah. Nako, parang nagkakapareho tayo. Disenteng mabahay. Sa kanila naman is disenteng pagtatrabaho, no? Na isa yun sa Yes. mga target natin sa mga communities natin na basta mabahayan yung tao, mas madalian na silang maghanap ng trabaho, maghanap ng kumbaga, mas madalian na sila sa buhay. That's right, kasi sir. Importante is yung ma-reduce yung poverty, Yes. at the same time mag-drive yung economic growth. Yes. Tama sa yan. Bangsamoro. Itong kahirapan na ito, talaga pong binibigyan natin ng solusyon sa bawat pamilyang Bangsamoro. Kawalan ng bahay, kawalan ng trabaho, kawalan ng income, no? Among our Bangsamoro families. At dyan tumutulong yung ating Ministry of Labor and Employment, ang MOLE, at yung sabi ni Sir na itinataguyod ng kanilang opisina yung magkaroon ng makatarungan at may respetong, no? Employer at saka yung mga kanilang employees. Symbiotic nga yan. So, kailangan mutual pong respeto at mutual yung mga benefits na nakukuha natin mula sa isa't isa. Maraming salamat, Sir, ha? Thank you so much sa ating napakagaling na resource speaker ngayon. Ang dami namin natutunan sa inyo, Sir. Ang daming impormasyon na nakuha ng ating mga kabalay mula sa Ministry of Labor and Employment through you. Ang aming naging guest speaker ngayong araw na ito, si Sir Maynard de la Serna Hamolod, ang Chief Labor and Employment Officer ng MOLE BARM. Hanggang sa muli, Sir, no? Inshallah, baka ma-invite pa namin kayo sa ating mga next na topiko. Inshallah. Sa next na episodes ng ating programang MHS Delivers. At ngayon, bago tayo magtapos sa ating programa, pakinggan natin ang Magic 3 Questions ng ating kabalay na si Ria. Ano nga ba ang kanyang questions ngayon para sa ating KKK? Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo sa dulo ng ating programa para sa segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. That's right. So without further ado, para sa ating unang tanong, anong taon nagmarcha ang ating mga manggagawa para sa ating labor's rights at iba pang Ako na, lista ko yan. anong taon? Year. Year lang? So May 1 definitely siya nangyari, pero anong year siya nangyari na nagmarcha sila papuntang Malacanang para sa kanilang labor's rights? Parang 10 years ago lang yan, no? Definitely more than that. Okay, sige. Surely more than that. Next question. Next question. Noong 1974, na-release ang ating Labor Code of the Philippines. Ano ang presidential decree number nitong Labor Code na ito? Yung the right to self-organization ba? Yeah. Ang tinatanong natin? The Labor Code of the Philippines, a comprehensive law that consolidates and revises various labor and social laws to protect workers, promote employment, and ensure industrial peace. So, ano ang presidential decree number? Tama, binanggit ni Sir kanina yan. Yes. So, yung number lang. Tatlo ba? Sige. So, year, so 4 digits ang first question, 3 digits ang second question. Okay. Para sa ating third question, kailan aktual na ginawang holiday ang May 1 bilang Labor Day ng Philippines? So, hihingin ko ang month, date, at year. So, May korigo rin ako niya. right, so puro mga numero pwede sa ang mga sagot ninyo. Sige, saan sila mag-text ng tamang sagot? Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, ang ating first question, year, kung kailan nagmarcha ang ating mga manggagawa sa Malacanang para sa kanilang labor's rights. Second question, presidential decree number ng Labor Code of the Philippines. And third question, ano ang date, ang full date, kung kailan ginawang holiday ang May 1 bilang Labor's Day. May pasayas. Yes, may pasa. Sige, maraming salamat kabalay na Ria. Text na po tayo ng ating tamang mga sagot. Remember, first 5 texters na darating ang kanilang text kay Ria ang mananalo ng tig 100 peso load. At dahil dyan, tapos na ho ang ating episode ngayong araw na ito.
Again, this is our 218th episode ng ating programang MHS Delivers. Kami ho ay magpapaalam na sa ngalan ng aming napaka-supportive at napakabait ng mga lider sa MHSD. Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, Deputy Minister Aldi Nasiri, at Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim. At sa ngalan nina, Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Imran Muhammad, at sa ngalan ng ating mga ICS, Datanuhaz A. Daud, Hamsari H. Pala, Almansur S. Ugaw, Jasmine A. Langgi, at Anwar D. Rakim Jr. At sa ating kasamaan sa technical side ng DXMS, is it only Sir Jeff? Wala siyang ibang kasama? Jeffrey. Alright, syukran po sa inyong pagsubaybay, at dito na po kami nagpapaalam sa episode na ito. Yes, thank you Kabalay na Ria. At ito po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na ating isagawa ang ating bawat gawain sa araw-araw gabay. Ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito